Kabanata 521. Tapos na ako. Nalutas ko na. Isang malakas na tunog ang bumalot sa hangin. Isang ngiti ang sumili sa gwapong mukha ni Robbie, at nagniningning ang kanyang mga mata na parang dalawang brilyante sa kalangitan sa gabi. Tingnan ko. Kinuha agad ni Zachary ang laptop mula sa kanya at kinilig sa screen. Talaga, si Robbie ay aktwal na nalutas ang mga blind spot sa pananaliksik at pagbuo ng mga matalinong produkto bago ginawa ng Divine Corporation. Niyakap ni Zachary si Robbie at tinanong, paano mo nalutas ang mga ito? May system error dito, sa sandaling ituwid mo ito, gayunpaman. Itinuro ni Robbie ang screen at maingat na ipinaliwanag ang kanyang action plan kay Zachary. Nang matapos siya, medyo nag-aalangan siyang nagtanong, Tito Zach, okay lang ba? Siyempre, talagang, gulat na tumango si Zachary. Nalutas na niya ang isyong ito kagabi, ngunit nagpa siyang hayaan na subukan ito ni Robbie para masubukan niya ang kanyang katalinuhan. Sa kanyang kasiya siyang sorpresa, ang kanyang anak ay naging isang henyo. Ibig sabihin, matutupad mo na ang isa sa mga hiling ko. Excited na tanong ni Robbie. Oo naman. Ano ang gusto mo? Bihira lang makitang masaya si Zachary. Parang mas masaya pa siya kaysa kay Robbie mismo. Bagamat hindi siya katulad ni Robbie sa hitsura, ang kanyang talento at kakayahan sa teknolohiya ay tiyak na pare-pareho gamit ang sarili niyang. Hindi ko alam kung ano ang gusto ko ngayon, ngunit sasabihin ko sa iyo kapag naisip ko ito. Nag-cross arm si Robbie sa pagmamalaki, at sinusubukang gawing mas matanda ang kanyang sarili. Napakalaki ng pagsisikap ko para makuha ang hiling na ito, kaya pupunta ako para mabilang. Oo, tumalon si Jamie. Parang may lampara ng genie. Papatayin mo lang ito sa kritikal na sandali. Exactly, sabi ni Robbie, na nakangiti habang tumatango. Haha, walang problema. Ikinabot ni Zachary ang kanyang mga bisig sa magkabilang anak na lalaki, at masayang ngumiti. Ha, tingnan mo ang ngiti mo ngayon. Sabi ni Ellie na nagtatampo. Tingnan natin kung paano ka umiyak mamaya sa panahon ng aralin natin sa musika. Isang malaking dighay na naman ang pinakawala ni Fifi. Pagtalikod niya, nakatulog agad siya. Ang kotse ay dumating sa kindergarten sa lalong madaling panahon. Ilang minuto lang ay magsisimula na ang paaralan. Mabagal na pumapasok ang mga school bus sa mga gate. Huminto ang Rolls-Royce ng pamilya Knock pagkatapos ng hilera ng mga school bus at huminto sa gilid ng gusali ng paaralan, na gumuguhit ng isang pulutong ng mga mausisa na manunood. Hinarangan ng mga security guard ang mga bata, na pinipigilan silang makalapit baka sakaling may aksidente na mangyari. Bumaba ang isang grupo ng mga bata mula sa school bus, hawak-hawak ang mga damit ng estudyante sa harap nila. Parang isang string ng ubas, sinundan nila ang kanilang guro sa silid-aralan. Gayunpaman, nanatiling nakatutok ang kanilang mga mata sa Rolls-Royce, at iniisip kung sino ang nagmamay-ari ng sasakyan. May ilang bodyguard na bumaba sa sasakyan. Binuksan ng isa ang pinto habang ang iba ay binuhat ang mga bata palabas ng sasakyan. Dumating na ang isang pangkat ng mga medikal na kawani sakay ng isa pang kotse, at naghihintay sa isang tuwid na linya habang ang Rolls-Royce ay huminto. Nang makita nila ang tatlong bata, dali-dali silang nagunahan para magkagulo sila. Ito ay si Robinson, Jameson, at Elisa. May malakas na bulalas mula sa isa sa mga bata sa Sunflower class, at lahat ng mga bata ay ibinaling ang kanilang mga ulo upang tumingin. Kaagad, nagsimula silang tumawag sa mga bata na tuwang-tuwa. Masayang bati ni Ellie sa mga kaibigan. Phoebe, Helen, Uncle Zach, Uncle Zach. Nang makita ni Jamie ang kanyang mga kaklase, agad niyang hinila ang kamay ni Zachary at napabulalas, tingnan mo doon. Ang babaeng may dalawang pigtails ang una kong kasintahan. Oh, tumingala si Zachary para makita ang isang dumpy na batang babae na nakadilaw na damit at dalawang pigtails. Tumingin siya at masayang kumaway kay Jamie habang sinusundan niya ang mga kaklase niya papasok ng classroom. Jamie, halika na tumayo ka sa tabi ko. Tawag niya, nag-save ako ng space para sa iyo. So, this be love.
Well, girlfriend number 2 ang babaeng may halong dugo dyan. Itinuro ni Jamie ang isang babae na ang features ay parang medyo oriental. Nakangiting baliw, nagpatuloy siya, she's half Chinese and half French. Her name ay si Julia. Lumingon si Zachary at tumingin ulit. Sa pagkakataong ito, nakita niya ang isang batang babae na may natural na kulot na buhok na nakasuot isang puting damit. Nahihiyang tumingin siya kay Jamie bago tumalikod at muling sumama sa pila. That girl's a pretty one. Bakit nagbago ang isip mo? Naguguluhang tanong ni Zachary. Sa mga araw na ito, mas gusto ko ang mga mature na babae. Tuwang-tuwang itinuro ni Jamie ang kanyang guro sa musika. Ang kasalukuyan ko, nandyan ang girlfriend ko. Ano? Napalingon si Zachary sa music teacher na may pagtataka. Siya ay bata pa at napakaganda. Gayunpaman, bumalik siya para tingnan si Jamie at walang magawang sinabi, ikaw na makulat na bata. Panatilihing nakadikit ang iyong mga mata sa mga libro mo. I'm very focused in my studies. Pero hindi yun naging hadlang para magka-girlfriend ako, di ba? Si Jamie bumuga ng halik sa kanyang music teacher. Magandang umaga, Miss Wickland. Magandang umaga, Jamie. Lumapit si Miss Wickland sa kanila. Medyo naamoy niya ang sariwang bulaklak. At magandang umaga din sa iyo, Robbie at Ellie. Magandang umaga, Miss Wickland. Masayang huni ng mga bata habang papalapit ito sa kanila. Maliwanag na gusto nilang lahat si Miss Wickland. Nilingon ni Miss Wickland si Zachary na nagtataka. At ito ay, siya ay, bago pa makapagsalita si Robbie, sabik na pumasok si Jamie at sinabing, boyfriend siya ni Mommy. Oh, medyo natigilan si Miss Wickland sa kanyang sagot. Agad siyang lumingon kay Zachary na nakangiti ang mukha niya. Kumusta ka po? And how do you do? Mahinang sagot ni Zachary. Sa sandaling iyon, tumakbo si Ruby patungo sa kanila kasama ang ilang mga nakatataas sa paaralan at ang mga guro na nagtuturo sa sunflower class. Napayuko siya sa tuwa at binati si Zachary na medyo obsequiously. Hello, Mr. Noct. Hindi ko alam na darating ka, lalabas sana ako at tatanggapin ka sa gate ng school kung hindi. Ipagpaumanhin mo ang aking kabastusan. Huwag kang mag-alala, magalang na sagot ni Zachary. Pumunta lang ako ngayon para ihatid ang mga bata sa paaralan. Nagdala rin ako ng mga regalo para sa mga guro at sa iba pang mga bata. Inip na iwinagayway ni Ben ang kanyang kamay, at agad na binuksan ng mga bodyguard ang pinto ng kotse, na inihayag ang isang tore ng mga regalo na tila babagsak anumang minuto. Oh mahal, natigilan si Ruby, mukhang hindi sigurado. Mabilis siyang sumagot, paano namin tatanggapin ang mga regalo na ito, Mr. Noct? Pumunta ka at ibigay ang mga ito sa mga bata at sa mga guro. Si Zachary ay isang lalaki na sanay sa ganoong pagkilos. Sa ngayon, napakatingkad niya at walang pakialam, na parabang ang mga regalo ay walang halaga sa kanya. Oh, syempre, nakaramdam ng gulat at tuwa si Ruby. Agad siyang tumawag ng security upang bantayan ang pagdating at tumulong sa pamamahagi ng mga regalo. Papapuntahin ko kayo sa classroom. Itinaas ni Zachary sina Ellie at Robbie sa kanyang mga balikat upang mailabas niya ang kanyang mga kamay para itulak si Jamie sa kanyang wheelchair. Hinawakan ni Robbie at Ellie ang kanyang buhok na kagaya ng lagi nilang ginagawa upang maiwasan ang kanilang sarili na madulas sa mga balikat ni Zachary at sa lupa. Umupo si Jamie sa isang wheelchair, niyakap si Fifi sa kanyang dibdib. Sumunod sa likuran nila ang tatlong medical staff, na tinutulungan ng mga bata na dalhin ang kanilang mga bag sa silid-aralan. Ang mga bodyguard ay nakatayo sa gilid sa halip na sumunod sa kanila sa silid-aralan. Gayunpaman, ang kanilang tense at alerto na mga ekspresyon habang ginagawa nila ang lahat ng kanilang makakaya upang bantayan ang kaligtasan ng mga bata. Nang makita ang napakaraming tao na naglalakad pa pasok sa silid-aralan, medyo natigilan sina Ruby at Lexi. Sa mahinang boses, nilingon ni Lexi si Violet at tinanong, anong nangyayari? Anong ginagawa ni Mr. Noct dito ito sa tatlong bata? Mr. Noct is in a relationship with Miss Wind, pabulong na sagot ni Violet. Iyon lang ang alam ko sa ngayon.
Napatikip ng kamay si Lexi sa bibig niya sa gulat. Sa isang eskandalo na bulong, sinabi niya, "Oh Diyos ko, no wonder." Ang kanyang reaksyon ay medyo naiintindihan. Pagkatapos ng lahat, sa mga tauhan sa kindergarten, si Zachary ay isang hindi matamaw na figure na nasa antas ng Diyos mismo. Samantala, si Charlotte ay isang mahirap nag-iisang ina na may 3 bastos na anak mula sa dating relasyon. Nagkakilala lang silang dalawa dahil aksidenteng nabangga ni Henry si Jamie. Nagkasama ba sila sa ganoong kaikling panahon? Hindi naiwasang mamangha si Lexi sa magandang kapalaran ni Charlotte. Mr. Knock, Ellie is a student of Sunflower class. Nandito ang classroom niya. Inakay sila ni Ruby sa classroom. Sa sandaling iyon, ang mga manggagawa sa paaralan at guro sa silid-aralan ay namimigay ng mga regalo sa mga mag-aaral. Habang bumababa sila sa maingay na hanay, sinabi nila, ang mga regalo na ito ay mula kay Robinson, Jameson, at Elisa. Sana magustuhan niyo sila. Salamat, ito ay hindi kapani-paniwala. I love this. Ito ang Barbie doll na matagal ko nang gusto. At nakuha ko ang laptop na nakita ko. Bakit naman sila namimigay ng regalo sa atin? Tanong ng isa sa mga estudyante. Nandito na sila. May tumawag sa malapit sa bintana. Nagsisiksikan ang lahat sa pintuan para salubungin sila. Robbie, Jamie, Ellie. Nang makita nila ang mga ito, nagsimulang tawagin ng mga estudyante ang mga pangalan ng mga bata. At dahil sa kalokohan ay kumikirot ang ulo ni Zachary sa sakit. Likas na, pinikit niya ang kanyang mga mata, na naging dahilan upang siya ay mas agresibo at inis kaysa sa kanyang talagang naramdaman. Agad na umalis ang mga estudyante, at takot na lumapit sa mga bata. Naalarma ang isang batang babae na nakapusod kaya napaluha siya nang makita ang mukha ni Zachary. Blossom, huwag kang matakot. Hindi siya masamang tao. Sinipa ni Ellie ang kanyang maliliit na binti, senyales kay Zachary na dapat niyang ibaba siya. Tumakbo papunta sa umiiyak na batang babae, nagmadali siyang nagpaliwanag, akin siya. Ako ang ama nila. Mabilis na putol ni Zachary. Naisip niya na parang eskandalosa kung ipakilala niya ang sarili bilang boyfriend ng kanilang ina. Bukod dito, napakabata pa ng mga estudyante para malaman ang ganitong bagay. Naisip niyang makabubuti kung matapang siyang humakbang at ipahayag sa mundo ang kanyang tunay na pagkatao. Anyway, siya na ang kanilang ama ngayon, at siya ay mananatiling ama nila sa natitirang bahagi ng kanilang buhay, at ganito ang isang hindi maibabalik na katotohanan. Napalingon sa kanya ang 3 bata na natulala. Halos hindi sila makapaniwala sa narinig. Sure, tinanggap na nila si Zachary bilang boyfriend ng mommy nila. Medyo nagustuhan pa nila siya at handang hayaan siyang sumali sa kanilang kasiyahan. Gayunpaman hindi ba siya masyadong mabilis? Daddy na ba talaga ang dapat nilang itawag sa kanya ngayon? Masyadong biglaan ito para sa kanila. Si Robbie ay natakot na tumingin kay Zachary, ang kanyang isip ay tumatakbo sa 1 milya bawat oras. Hindi siya isang hangal na bata ibig sabihin, at mabilis niyang sinusuri ang mga salita ni Zachary upang mahanap ang anumang pagkakahawig ng katotohanan sa mga ito. Nakatingin din si Jamie kay Zachary. Medyo nataranta ang ekspresyon niya. Mali ba ang narinig niya? O sinasabi lang ito ni Uncle Zach sa harap ng iba pang mga bata para tigilan na nila ang pambubuli sa triplets sa pagkakaroon ng ama? Napaawang ang bibig ni Ellie sa gulat. Ang kanyang mga mata ay kasing laki ng mga strawberry habang nakatingin siya sa nakabukas na bunganga kay Zachary, halos hindi makapaniwala sa narinig niya. Lahat din ng mga estudyante sa klase ay nakatingin kay Zachary na may halong gulat at pagkalito. Since nagsimulang pumasok sa paaralan ng triplets, hindi pa nila nakita ang kanilang ama. Maging ang triplets mismo parang hindi alam kung sino ang sarili nilang ama. Ngunit ang taong ito ay lumitaw nang wala sa oras at inaangkin ang kanyang sarili bilang kanilang ama. Tsaka matangkad siya at brutal ang mukha niya. Paano nakakatakot? Maging ang mga guro at mga medical staff ay nakatingin kay Zachary dahil sa gulat. Ito ang 3 piraso ng nakagugulat na balita na natanggap nila mula kay Zachary kaninang umaga, at hindi pa dumating ang tanghali.
Una, nagpasya siyang ipadala ang triplets sa paaralan ng mag-isa. Pangalawa, nalaman nilang boyfriend pala siya ni Charlotte. At ang huli, mula sa pagiging boyfriend ni Charlotte ay naging ama ng kanyang mga anak. Buti na lang at hindi umaaligid ang mga paparazzi noon. Kung hindi, ang nakakagulat na piraso ng kumalat sana ang balita sa buong mundo na parang apoy at magdulot ng malaking bagyo. Daddy, dumighay ang lasing na si Fifi na halos hindi na siya nagising. Binigyan niya ang isang malakas, biglaang pag-irap mula sa mga bisig ni Jamie. Mabilis nitong pinutol ang triplets sa kanilang pagkatulala. Mabilis na pinunasan ni Robbie ang pagkagulat sa kanyang mukha at magalang na sumagot, "Tito Zack, ibaba mo ako." Mabilis siyang ibinaba ni Zachary sa lupa. Habang nagtagpo ang mga mata ng isa't isa sa panandaliang sandali, parehong nirehistro nila ang naguguluhan sa mukha ng isa't isa. Hindi siguradong tumingin si Robbie kay Zachary. Magalang siyang yumuko at sinabing, "Salamat sa pagpapadala sa amin sa paaralan, Tio Zack." "Oo, salamat." Mabilis na tumunog sina Jamie at Ellie. Sa kanilang mga puso, si Robbie ang pinakamahalagang boses ng awtoridad pagkatapos ng kanilang mommy at Mrs. Berry. Kaya tama lang na sumunod sila sa kanyang mga yapak. At salamat sa paghahanda ng mga regalong ito para sa aking mga kaibigan at sa aking mga guro, magalang na pagpapatuloy ni Robbie. "Busy ka siguro sa trabaho. Hindi ka na namin guguluhin, kung ganoon." Sa pagtingin sa matigas at walang pakialam na paraan ni Robbie, hindi mapigilan ni Zachary na makaramdam ng kaunting guilty. Hindi siya dapat may sinabi na nakakagulat bago ito pinag-isipan. Sa halip, dapat ay napag-usapan muna niya ito ng seryoso kay Charlotte bago magpasya sa isang naaangkop na paraan upang sabihin sa mga bata. Ito ay magiging mas kaunting pagkabigla noon. Gayunpaman, ang mga salita ay lumabas na sa kanyang bibig. Walang silbi ang pag-iyak sa natapong gatas. "Sige, mauuna na ako." Yumuko si Zachary para yakapin ang triplets, ngunit ang tatlo sa kanila ay umuurong ng paatros, at kahit na natatakot silang lumapit sa kanya. Pilit na binawi ni Zachary ang kanyang mga braso. Kahit na siya ay tila napaka-nonplussed sa ibabaw, na parang wala siyang pakialam sa pag-uugali ng mga bata, nakaramdam siya ng labis na pagkabigo. Bumaling kay Ruby, sinabi niya, "Ipagkakatiwala ko sa iyo ang mga bata. Siyempre, aalagaan ko sila ng husto. Huwag kang mag-alala, Mr. Noct." Si Ruby at ang isa pa sabay-sabay na bumulalas at masiglang tumango. Tiningnan muna ni Zachary ang mga bata bago umalis. Habang naglalakad siya, sinundan siya ng tingin ni Jamie. Ibinuka niya ang kanyang bibig upang magpaalam, ngunit nakikita bilang walang sinasabi si Robbie, nagpasya siyang tumahimik din. "Paalam, Tio Zack." Sa huli, si Ellie ang unang nagbuka ng bibig. Medyo maingat siya sa kabila ng kanyang kaibig-ibig na boses, gayunpaman, nagawa pa rin niyang tunawin ang puso ni Zachary. Lumingon siya para tignan siya, nangingiting-ngiti ang mga labi. "Paalam, Tio Zack." Sa wakas ay naglakas loob si Jamie para kumaway sa kanya. Binalik ni Zachary ang kanyang kaway. Napalingon siya kay Robbie, na hanggang ngayon ay nanatiling tahimik. Medyo malayo si Robbie. Tumingin siya sa lupa sa halip na si Zachary, ngunit magalang na kumaway na rin. Bahagyang bumuti ang pakiramdam, sa wakas ay tumalikod na si Zachary. At least, makumpirma niya na hindi siya kinasusuklaman ng mga bata. Nangangahulugan ito na mayroon siya na nagtagumpay sa kanyang unang hakbang. "Mr. Noct, paalisan na kita," sabi ni Ruby, na humahantong pabalik sa drop-off point. "Sige, mga anak, ipagpatuloy natin ang pamamahagi ng mga regalo," tawag ng mga guro, na sinenyasan ang mga estudyante para pumila. Ang mga ito ay mula kay Robbie, Jamie, at Ellie. "Ano ang dapat mong sabihin sa kanila?" Nagkatinginan ng mga estudyante, medyo nalilito. Sa wakas, isa sa kanila ang nagtaas ng kamay at nagsabi, "Salamat kay Robbie, Jamie, at sa daddy ni Ellie para sa mga regalong ito." Tumigil si Zachary sa kanyang kinatatayuan. Lumingon siya para tingnan ang mga bata, buti na lang nakita niya na sila nga lahat ay nakatingin din sa kanya.
Awkward na pinaikot-ikot ni Ellie ang kanyang matatabang maliliit na hinlalaki, iniyuko ang kanyang ulo upang tumingin sa sahig. Ibinuka at itinikom ni Robbie ang kanyang bibig na parang may gustong sabihin, ngunit piniling manahimik sa huli. Gayunpaman, masiglang ibinalik ni Jamie ang kanilang ngiti at bumulong, walang problema. Sana magustuhan ninyo silang lahat. Salamat. Ang mga mag-aaral ay nagpakawala ng isa pang hiyaw ng kaligayahan bago bumalik sa kanilang mga regalo na tuwang-tuwa. Napangiti si Zachary, at naramdaman niya ang biglaang pagkaluwag sa kanya. Ang mga bata ay medyo simpleng nilalang. Kung mabait ka sa kanila, magiging mabait din sila sa iyo. Nagpapahinga si Charlotte sa bahay nang makarinig siya ng biglang pagkagulo ng mga sasakyan sa labas ng bahay. Bumangon siya sa kama at naglakad patungo sa mga bintanang hanggang sahig ang haba, kung saan may nakita siyang convoy sa kanan sa labas ng gate. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng mga bodyguard, isang grupo ng mga manggagawa ang naghahatid ng grupo ng mga bagay sa bahay. Napapikit si Charlotte at napagtanto na karamihan sa mga gamit ay mga medikal na gamit. Medyo nalilito siya, ngunit hindi siya nagtanong. Magdahan-dahan kayo. Si Mrs. Ralston ay sinabi. Nagpapahinga si Miss Wynne sa itaas. Agad namang tumango ang mga trabahador, na natatakot na baka magising si Miss Knock kapag masyadong malakas ang galaw nila. Sa sandaling iyon, may kumatok sa pinto ng kwarto ni Charlotte. Pumasok ka, tawag niya. Binuksan ng isang maid ang pinto at pumasok sa kwarto na may hawak na bagong telepono. Miss Wynne, ito ang bagong telepono na binili ni Mr. Knock para sa iyo. Ang SD card ay napalitan na, at ang iyong kapareho ng dati ang numero ng telepono. Salamat. Kinuha ni Charlotte ang phone sa kanya. Pagkaalis ng dalaga ay isinara niya ang pinto at binuksan agad ang telepono. Ito ang kanyang ikatlong telepono sa loob ng 2 buwan. Parang laging may nangyayari sa kanyang telepono, na maaaring nahulog ito sa lupa at nagkapira-piraso, o biglang nawala. Gayunpaman, palaging pinapalitan ni Zachary ang kanyang telepono ng tahimik pagkatapos ng mga insidenteng iyon. Ilang araw na ang nakalipas mula noong huli niyang makontak sina Mrs. Berry at Olivia. Malamang ay nag-aalala silang may sakit sa ngayon. Sa sandaling nagawa niyang buksan ang telepono, tinawagan ni Charlotte si Mrs. Berry. Para sa ilang dahilan, gayunpaman, walang nakapick up ng tawag. Sa halip ay tinawagan niya si Olivia. Buti na lang at sinagot agad ni Olivia ang tawag. Charlotte. Olivia, okay ka lang? Tanong ni Charlotte, na medyo na-guilty. Sa huling pagpunta mo sa bahay ko, may nangyari sa'yo. Noong ipinadala kita sa ospital, may nangyari na naman na masama. Please, ako ang dapat mag-alala, okay? Bulalas ni Olivia, yung property management sinabi ng opisina na nawala ka. Muntik na akong tumawag ng pulis. Don't worry, I'm fine, pang-aaliw na sabi ni Charlotte. At ano naman sa iyo? I'm fine. Nagulat lang ako nung isang araw, pero nagising ako agad mula sa coma. As for ikaw, siya nga pala, ang subordinate ng boyfriend mo si Ben, di ba? Hinanap ako. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 525. Ano, bakit kanya hinahanap? Tanong ni Charlotte na medyo nagulat. Para magpasalamat sa pag-aalaga sa iyo, kumbaga. Nag-offer pa siya sa akin ng posisyon bilang assistant mo, at tinanong kung gusto kong kunin ito. Curious na tanong ni Olivia, Charlotte, ikaw ba ang CEO ng sarili mong kumpanya ngayon, o ilang starlet sa pelikula? Bakit kailangan mo ng katulong bigla? Ha, medyo naghinala si Charlotte. Sigurado ka bang si Ben iyon? Oo, ito ay, pangako, tiyak na sabi ni Olivia. Balik sa sultry night, sinamahan niya ang boyfriend mo kahit saan siya pumunta. Siya ang pinaka-weird at pinakamabangis na lalaking nakita ko, at hindi ko makakalimutan ang mukha na iyon. Oh, sige, sabi ni Charlotte, medyo nalungkot. I didn't even know about this. Tatanungin ko si Ben tungkol dito kapag nakita ko siya.
Oo, dapat, seryosong sabi ni Olivia. Kung talagang kailangan mo ako, Charlotte, iiwan ko ang lahat at pupunta agad sa'yo. Salamat, Olivia, pasasalamat na sabi ni Charlotte. Please take good care of yourself. Tawagan mo ako kung kailangan mo kahit ano. Sige, isa pa, ibinalik ko na ang uniforme kay Miss Fuller. Gayunpaman, sinabi niya na maaari kang sumama bumalik anumang oras kung kailangan mo muli ng trabaho. Hindi ba't pinagbawalan niya ako dahil natatakot siya na e-drag ko ang kumpanya? Si Charlotte ay matigas na tanong. Don't ask me, I have no idea why she changed her mind. Mabilis na napigilan ang balita. Ngayon, halos hindi mo mahanap ang bakas nito sa internet. Sinabi ni Miss Fuller na nangangahulugan ito na hindi ka magiging dumaranas ng anumang pinsala sa iyong reputasyon. Bukod, palagi kang isa sa pinakamahusay na pianista, kaya gusto kanyang bawiin anumang oras. Got it. I've been feeling very unwell lately, kaya buong araw akong nakahiga. I'll contact her again when I'm na mas mabuti. Alagaan mong mabuti ang iyong kalusugan, Charlotte. Tatawagan ulit kita. Sige. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag, dali-daling pumunta si Charlotte para tingnan ang balita ngayon. Tama si Olivia ang balita tungkol sa tuluyan nang nawala si Luna sa internet, na parang hindi nangyari ang insidente. Saat saka, lahat ng balita tungkol kina Hector at Helena ay nawala na rin. Bahagyang kumunat ang noo ni Charlotte. Dapat ay binayaran ng mga Brown ang mga media outlet ng malaking halaga para pagtakpan ang balita. Gayunpaman, hindi titigil si Amanda upang maghiganti para sa kanyang anak na babae. Kahit na nagbayad ang mga Brown sa mga media outlet, si Amanda ay maaaring maglagay ng isang post sa social media sa ilalim ng kanyang sariling account. Gayunpaman, doon walang binanggit sa alinman sa mga taong iyon o mga insidente. Ano ang nangyayari? Natugunan ba ng mga White ang kanilang pagbagsak? Medyo hindi mapakali si Charlotte. Bagamat maraming ginawa sina Amanda at Luna para saktan siya, sila ay natugunan na ang kanilang parusa. Hindi maiwasan ni Charlotte na maawa sa kanilang pupuntahan hanggang ngayon. Dito, nagsimulang mag-beep ang telepono ni Charlotte na may string ng mga text notification. Tinawagan niya si Mrs. Berry at Olivia sa sandaling binuksan niya ang kanyang telepono, kaya hindi niya nagawang tingnan ang kanyang telepono para sa mga text. Ngayon, lahat ng mga text ay pumapasok sa isang shot. Mabilis siyang pumunta para tingnan ang mga text. Sa tagal niyang wala, nakatanggap siya ng mga text mula kay Mrs. Berry, Olivia, at Felicity. Sa gulat niya, paulit-ulit na nag-text sa kanya sina Amanda at Simon para magtanong para sa tulong din. Charlotte, kadugo mo kami. Hindi mo ba kami maililigtas minsan? Hindi namin akalain na magiging ganito kalupit si Hector. Gusto niyang patayin kaming lahat. Charlotte, iligtas mo kami. Si Helena ay isang mangkukulam. Gusto niyang patayin si Luna upang maalis ang lahat ng mga saksi. Charlotte, mangyaring iligtas si Luna. Charlotte, tulungan mo ang iyong tiyo Simon. Nang makita ang mga mensaheng ito, naramdaman ni Charlotte ang paghila sa kanyang puso. Ayaw niyang isali ang sarili niya sa bagay na ito noon, at tumawag lang siya ng pulis dahil sa karaniwang disente. Gayunpaman, ngayon na ang buhay ng isang tao ay nakasalalay sa balanse, magiging masyadong malupit sa kanya na huwag pansinin ang kanilang mga pakiusap para sa tulong. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-alinlangan, tinawagan ni Charlotte si Amanda. Gayunpaman, hindi niya ito maabot. Sa halip ay sinubukan niyang tawagan ang numero ni Simon, ngunit hindi rin makonekta ang tawag. Biglang nakaramdam ng takot si Charlotte. May nangyari ba talagang kakila-kilabot sa kanilang tatlo? Ano ang maaari niyang gawin upang matulungan sila ngayon? Kung gusto niyang tulungan sila, kailangan niya ang tulong ni Zachary. Ngunit nahaharap pa rin siya sa isang nakasisilaw na problema, at dapat ba niyang iligtas sila o hindi? Iyon ay isang problema. Habang nag-iisip siya, may narinig siyang pamilyar na boses mula sa labas. Nasaan ako? Bakit mo ako dinala dito? Huwag kang matakot, Mrs. Berry. Ito na ang magiging tahanan mo simula ngayon, nakangiting sabi ni Reyna. Ang aking tahanan.
Ang villa na ito ay kasing laki ng isang maliit na kastilyo. Paano ito magiging tahanan ko? Tunog ni Mrs. Berry na mas nagpapanik ngayon. Dr. Langan, nagkamali ka ba? Pabalikan mo ako sa ospital ngayon din. Nang marinig ito, ibinaba ni Charlotte ang kanyang telepono at tumakbo palabas upang kamustahin kaagad si Mrs. Berry. Gaya ng inaasahan niya, nakatayo si Mrs. Berry sa lobby sa unang palapag, na may kainahinala sa paligid at parang nawawalang tupa. Tumabi sa kanya si Reyna, na sinusubukan ang kanyang makakaya upang masiguro ang matandang babae. Huwag kang mag-alala, Mrs. Berry, si Miss Wind ay nandito rin, at isasama kita para makita siya. Miss, gulat na tanong ni Mrs. Berry. Mrs. Berry, bumaba ng hagdan si Charlotte para salubungin siya. Miss, nang makita niya si Charlotte, agad na tumakbo si Mrs. Berry sa kanya. Ayan ka na sa wakas. Alam mo ba kung gaano ako nag-alala nitong mga nakaraang araw? Saan ka napunta? Ang mga bata at ako ay hindi pa nagawang makipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng telepono. Akala ko na aksidente ka. Dito, naiyak si Mrs. Berry. Nahihirapan siya sa ospital dahil patuloy siyang nag-aalala para kay Charlotte at sa mga bata. Kung wala si Reyna para pigilan siya, gagawin ni Mrs. Berry na umalis na sila ng ospital para hanapin sila. I'm sorry, Mrs. Berry. Mukhang na-guilty si Charlotte. May nangyari sa akin a few days ago, and nawalan ako ng contact sa outside world. Kakabalik ko lang dito kahapon. Anong nangyari sa'yo? Nasugatan ka ba? Hinila ni Mrs. Berry si Charlotte palapit sa kanya at nag-inspection pataas at pababa siya. Ilang minor injuries lang. It's nothing serious. Natakot si Charlotte na baka si Mrs. Berry ay pansinin ang sugat sa kanyang likod. Mabilis siyang hinila sa sofa, at sinabi ni Charlotte, huwag kang mag-alala sa akin ngayon. Naayos na ang lahat. Mabuti naman kung ganoon. Bumantong hininga ng paniniwala si Mrs. Berry. Ibinalik niya ang madilim na tingin sa kanyang paligid at bumulong kay Charlotte, Miss, uwi na tayo. Malapit nang dumating ang mga bata galing sa school. Kung hindi, susunduin sila ng isa sa Happy Avenue, matatakot sila. Huwag kang mag-alala, may darating na susundo sa kanila, sabi ni Charlotte. Lumingon siya kay Reyna at nagtanong, Dr. Langan, anong nangyayari? Hindi ba dapat nasa ospital si Mrs. Berry? Bakit mo siya dinala dito sa halib? Ito ang mga utos ni Mr. Noct, nakangiting sabi ni Reyna. Nag-aalala siya na baka mainis ka mag-isa sa bahay, kaya pinasama niya ako kay Mrs. Berry. Og, ano sa tingin niya ang ginagawa niya? Nangunot ang ilong ni Charlotte sa sama ng loob. Kailangan ni Mrs. Berry na sumailalim sa paggamot para sa kanyang kalagayan. Paano niya kaya siya nailabas sa ospital noon para lang makasama siya sa akin? Huwag kang mag-alala, nagayos na si Mr. Noct. Tinuro ni Reyna ang labas at nakangiting sinabi, may isang maliit na kubo sa looban na walang laman sa loob ng maraming taon. Inutusan ako ni Mr. Noct na mag-renovate dito at gawin itong isang klinika. Nadala ko na ang lahat ng kagamitang medikal dito kanina. Sa hinaharap, ikaw, si Mrs. Berry, at ang mga young master ay maaaring tumanggap ng medikal na paggamot sa ginhawa ng iyong tahanan sa halip na tumakbo pabalik-balik mula sa ospital. Oh my goodness! Medyo natigilan si Charlotte. Hindi nakakagulat na ang mga manggagawa ay naghahatid ng medikal na mga gamit sa bahay kanina. Magtatayo si Reyna ng klinik dito mismo. Napakaraming bagay ang ginawa ni Zachary para sa kanya nang hindi man lang sinasabi sa kanya. Nako, naguguluhan na ako. Bahagyang umiikot ang ulo ni Mrs. Berry. Napatingin siya kay Charlotte na nagtataka. Miss, ikaw at ang lalaking iyon mula sa pamilya Noct, ano ang relasyon ninyong dalawa? Ang tagal kong ipaliwanag iyon sa iyo, sabi ni Charlotte, na tinapik ang kamay ni Mrs. Berry. Punta tayo sa taas sa kwarto ko. Sasabihin ko sa iyo ang lahat doon ng dahan-dahan. Okay, tumango si Mrs. Berry. Sa sandaling iyon, pumasok si Mrs. Ralston sa silid. Miss Wind, pinainit ko na ang sabaw ng manok sa iyo. Dapat ko bang ipadala ito sa itaas para kay Mrs. Berry at sa iyong sarili?
Oo, salamat, tumanggo si Charlotte sa kanya. Dr. Langan, salamat sa iyong tulong. Pakiusap, huwag mo na kaming pahirapan pa. Sige, ngumiti si Reyna sa kanya bago lumabas ng kwarto. Hinila ni Charlotte si Mrs. Berry sa kanyang silid. Nang makita ni Mrs. Berry kung paano pinalamutian ng silid, siya ay nakasimangot agad. Ang kwartong ito ay pag-aari ng isang lalaki, hindi ba? Siya ba ang lalaking knock na iyon? Miss, mayroon ka ba nakasama siya? Oo, sabi ni Charlotte, tumanggo ang ulo. Totoo naman, ipinagpatuloy niya, sorry, Mrs. Berry. I should have told sa iyo noon. Huminga ng malalim si Mrs. Berry. Lahat ng tao gumagawa ng kanya-kanyang choices in life, especially when it comes to sa romantikong relasyon. Kung gusto mo siya, dapat kasama mo siya, wala akong opinyon tungkol dyan. Sana magiging mabuti siya sa iyo at sa mga bata. Gayunpaman. Dito, huminto si Mrs. Berry, mukhang hindi sigurado. Mrs. Berry, ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Charlotte. Miss, nag-aalala lang ako na baka hindi ka matanggap ng isang importanteng pamilya tulad ng pamilya Knock ang mga bata, nakasimangot na sabi ni Mrs. Berry. Hindi ba nag-aalala ang boyfriend mo tungkol dyan? Siyempre hindi, sabi ni Charlotte, lubos na sigurado sa kanyang sarili, dahil ang mga bata ay kanya. Ano? Tumingin sa kanya si Mrs. Berry, na natulala. Are you kidding me? Ikaw, di ba? Hindi ba ama ng triplets ang escort mula sa sultry night? Oo, siya iyon. Hindi makapaniwala si Charlotte na ang mga salitang ito ay lumalabas sa kanyang bibig. Ngunit sinabi niya kay Mrs. Berry ang katotohanan pa rin. 4 na taon na ang nakalilipas, naayos ako ni Luna, ngunit ang mga bagay ay naging ganito. Pagkatapos niyang ikwento ang buong kwento kay Mrs. Berry, nagpatuloy si Charlotte, actually, kilala ko kung sino siya mula sa simula. Ngunit naisip ko na siya ay irresponsible at hindi karapat-dapat na maging isang ama. At saka, natakot ako sa kapangyarihan ng pamilya Knock. Paano kung kinuha nila ang aking mga anak at itinaboy ako? Kaya hindi ko sinabi sa kanya na siya ang ama ng triplets. Gayunpaman, noong naaksidente ako, nagsagawa siya ng DNA test gamit ang tissue ni Robbie. Noon niya nalaman ang katotohanan, at marami siyang ginawa para sa mga bata. Sobrang na-touch ako. I see, sagot ni Mrs. Berry, na napabuntong hininga sa pagkabigo. Hindi nakakagulat na ang ating pamilya ay patuloy na nagkakaroon ng lahat ng uri pakikitungo sa pamilya Knock. Sa loob ng isang yugto ng panahon, iniisip ko kung sila ay mga langaw na hindi mawawala. Kaya inayos ng lalaking Knock na mangyari ang lahat ng ito. Sabihin ang totoo, marami akong alalahanin noon, sabi ni Charlotte na nakangiting mapait. Gusto ko pa sanang alisin ang pamilya mula sa HCT pagkatapos niyong gumaling ni Jamie. Nakahanap na ako ng bagong lugar para puntahan. Gayunpaman, napakaraming bagay ang nangyari, marahil ito ay sinadya. Bueno, dahil naayos na ninyong dalawa ang bagay na ito, huwag na kayong mag-isip pa, paniguradong sabi ni Mrs. Berry. Hindi siya masyadong gusto ng mga bata noon, di ba? Paano na ngayon? Napakaganda nila. May malaking improvement, I believe. Naramdaman ni Charlotte ang sobrang saya sa tuwing naiisip niya ito. Hindi ko akalain na ganoon pala siya katsaga sa mga bata. Nag-effort siya para mapalapit sa kanila, you know. Mabuti kung gayon, tumanggo si Mrs. Berry bilang pagsang-ayon. Tingnan mo kung paano siya nagtayo ng klinik para sa atin sa bahay, at sinundo pa ako sa ospital papunta dito. Masasabi kong napakamalasakit niya sa iyo at sa mga bata. Narinig ko ang mga medical staff na nag-uusap tungkol sa clinic on my way here. Kumbaga, yung medical na kagamitan mismo ay nagkakahalaga na ng higit sa 100 milyon. Dahil kailangan nila ito para maging handa, dinala nila ang mga kagamitan mula mismo sa ospital. Makakakuha si Dr. Langan ng mga customized mula sa ibang bansa mamaya. Hindi niya sinabi sa akin ang tungkol sa alinman dito, sabi ni Charlotte na muling nagkasala. Siguro sinabi niya kay Ben. Pinahanap niya si Olivia para may makasama ako dito. Mabuti ang ginawa mong paghahanap ng lalaking maalalahanin gaya niya, nakangiting sabi ni Mrs. Berry. Dito, namumula ang mukha niya muli.
Pero papayag ba ang mga magulang niya sa kasal niyo? Ang mga angka na gaya ng pamilya Noct ay may kaugaliang magkaroon ng mga komplikadong mga patakaran. Dito, naisip ni Charlotte si Henry Noct. Medyo hindi mapakali ang pakiramdam niya. Hindi siya nagustuhan ni Henry mula sa sandali na tinitigan niya ito, at baka hindi rin niya ito tatanggapin sa hinaharap. Ayos lang, gawin natin ang mga bagay ng paisa-isa. Masayang tinapik ni Mrs. Berry ang kamay ni Charlotte. Ako ay 2 buwan na akong nakaratay sa ospital. Ang aking mga buto ay ganap na nagyelo. Ngayong sa wakas ay nakalabas na ako, iwan mo sa akin ang kusina. Ipaghahanda ko kayong lahat ng masarap na makakain. Dito, itinaas ni Mrs. Berry ang kanyang manggas at tumalikod para lumabas ng silid. Agad naman siyang pinigilan ni Charlotte. Mrs. Berry, kakalabas mo lang ng ospital. Dapat nagpapahinga ka pa ngayon. Miss, kilala mo ako. I get all antsy and uncomfortable when I rest. I need to work if I want my energy pabalik. At saka, gusto ng mga bata ang luto ko. Matagal na akong walang ginawa para sa kanila. Please grant ang wish ko ngayon. Oh, sige. Bumaba si Mrs. Berry sa kusina. Nagpalit ng damit si Charlotte at tinulungan siya. Nang makarating siya sa sala, gayunpaman, narinig niya ang paghinto ng sasakyan sa driveway. May isang Rolls-Royce na nakaparada sa gate ng bahay. Agad namang tumayo si Charlotte at tumakbo para tanggapin sila. Bumukas ang pinto ng kotse, at isa-isang binuhat ni Zachary ang mga bata palabas ng sasakyan. Setting Robbie at Jamie sa kanyang mga balikat, itinaas niya si Ellie sa kanyang mga bisig. Samantala, nakahiga si Fifi sa mga bisig ni Ellie, na sininok habang siya ay natutulog. Masyadong kaibig-ibig ang eksenang ito. Humagalpak ng tawa si Charlotte. Tumakbo upang tulungan si Zachary sa mga bata, tinanong niya, bakit ginawa ang lahat at sabay kayong uuwi? Walang masyadong gagawin sa opisina ngayon. Pinuntahan ko sila sa kindergarten. Sa di kalayuan, tila isang malaking puno si Zachary. 3 bata ang nakabitin sa kanyang katawan, at doon ay isang ibon sa ilang siwang upang magbot. Sina Robbie at Jamie ay nakahawak ang kanilang mga daliri sa buhok ni Zachary upang pigilan ang kanilang sarili na mahulog. Dahil sa takot, ipinulupot ni Ellie kay Zachary ang kanyang stubby little legs. Mukha siyang isang koala bear habang nakapatong ito sa kanyang mga bisig. Oh, tignan mo yung 3 unggoy na yan. Eto, kunin ko sila sayo. Nang kukunin na ni Charlotte si Ellie sa kanya, tumalikod si Zachary. Nagpapagaling ka pa sa isang pinsala. Hindi ka pa makakadala ng mabibigat na gamit. Hindi ako mabigat. Putol ni Ellie, nagpout sa inis. Tingnan mo kung gaano ako kapayat. Haha, nagtawanan ang lahat. Simula nang dumating ang 3 bata sa villa, napuno na naman ng tawanan ang bahay. Noong nakaraan, mayroon lamang ito na puno ng patay na katahimikan. Sige, ang payat mo. Tinulungan ni Charlotte si Ellie sa lupa. Yumuko siya at tumulong sa pagtanggal ng alikabok sa damit niya. Ellie, lecture niya, hindi mahalaga kung mataba ka o payat. Ang iyong kalusugan ang pinakamahalagang importante, nakuha mo ba? Ngunit napakapayat ko, sa simula. Tutol ni Ellie, na hinawakan ang mukha niya. Sa malamlam na boses, sinabi niya, ngayon, sinabi sa akin ni Miss Cheney na ako ay nagiging payat. Tila, dapat akong makakuha ng mas maraming bitamina at magkaroon ng higit pa na pagkain. Oo, syempre dapat kumain ka pa. Si Mrs. Berry ay lumabas mula sa pintuan sa harap na naka-apron, nagbabrand ng spatula. Nakangiting sinabi niya, nagluto ako ng maraming ulam ngayon. At lahat sila ay mga paborito mo. Mrs. Berry, nang makita nila si Mrs. Berry, ang triplets ay sumigaw sa pananabik. Si Ellie ay tumakbo pa palapit sa kanyang matambok na binti. Inihagis ang sarili sa mga bisig ni Mrs. Berry, sumigaw siya at masayang, Mrs. Berry, kailan ka nakarating dito? Namiss kita ng sobra. Good girl, Ellie, namiss din kita. Yumuko si Mrs. Berry para yakapin siya, lumuluha ang mga mata. Nagpumiglas sina Robbie at Jamie na makababa. Walang ibang nagawa si Zachary kundi ang ilapag sila sa sahig.
Tumalon kaagad si Robbie sa mga bisig ni Mrs. Berry. Gustong tumakbo ni Jamie papunta sa kanya, ngunit pinili ni Zachary na pigilan siya at inilagay siya sa wheelchair. Galit na sinipa ni Jamie ang kanyang mga binti. Halika, itulak mo ako sa harap. Sumugod si Mildred at itinulak siya patungo kay Mrs. Berry. Nagsiksikan ang tatlong bata sa paligid ni Mrs. Berry, at daldal sa tuktok ng kanilang mga baga. Mrs. Berry, namiss din kita. Sigaw ni Robbie. Ako rin, Mrs. Berry, ako rin. Sigaw ni Jamie. Namiss ko kayong lahat, sabi ni Mrs. Berry, na pinunasan ang kanyang mga luha habang niyakap niya sila ng isang yakap. Sa hinaharap, hindi ko na kailangang pumunta sa ospital. Mananatili ako sa inyo at gagawa ng maraming masarap na pagkain para sa inyo. Okay, sabi ng triplets sabay tango. We were planning to visit you in the hospital after we got off from school today. Bumubuti na ba ang pakiramdam mo ngayon? Tanong ni Robbie na parang nag-aalala. Of course. I'm much better now, nakangiting sabi ni Mrs. Berry. Parang lahat ng karamdaman ko nawawala kapag nakikita ko kayo. Ang galing, sabi ni Jamie na nakangiti ng husto. Seryoso, nagpatuloy siya, now that you're back, Mrs. Berry, hindi na natin kailangang kumain ng sinunog na mac at cheese at mainit na cross bunnies na may asin sa loob nito. Oh, mahal! Hinaplos ni Charlotte ang kanyang ulo, at nakaramdam ng sobrang kahihiyan na gusto niyang gumapang sa isang butas at mamatay. Tiyak na labis ang paghihirap ng mga bata sa kanyang pagluluto nitong mga nakaraang araw. Eksakto! Ang sarap ng luto mo, Mrs. Berry. Itinagilid ni Ellie ang kanyang ulo at inosenteng sinabi, kasi ikaw hindi ka nagluluto para sa atin, naging napakapayat ko. Dito, kinurot niya ang kanyang braso at bamulong, tingnan mo. Wala na akong taba dito. Haha, tumawa si Mrs. Berry. Simula ngayon, ako na ang magluluto para sa inyo. Siguraduhin kumain ka ng maayos, ha? Of course. I'll eat everything up, deklara ni Ellie. Tuwang-tuwa na pumalakpak ang kanyang mga kamay. Ako rin. At ako. Itinaas ni na Robbie at Jamie ang kanilang mga kamay sa hangin. Si Fifi, na buong oras na nakahiga sa mga bisig ni Ellie, ay tumangala at sumigaw, ako rin. Anong meron kay Fifi? Tanong ni Mrs. Berry na curious na nakatingin sa loro. May sakit ba siya? O siya ay hangover? She's drunk, actually, sabi ni Ellie, na kumikinang ang mga mata niya sa tuwa. Kaninang umaga, uminom siya ng kay Uncle Zach na alak ng palihim. Mula noon ay nakoma na siya. Nang marinig ito, nilingon ni Charlotte si Zachary at binigyan ito ng matalim na kurot sa braso. Binigyan mo si Fifi ng alak muli. Gusto niyang uminom ng kaunti, sagot ni Zachary, na mukhang sobrang mali. Oo, nasasaksihan ko rin, gusto ni Fifi na siya mismo ang uminom nito, sabi ni Jamie, na tumayo para kay Zachary kaagad. At ako, dagdag ni Robbie, hindi si Uncle Zach ang nagpainom nito sa kanya. Oh, ayos lang, gigising pa rin siya bukas. Maginhawang tinapik ni Ellie ang berdeng maliit na ulo ni Fifi. Sige, maghahanda muna ako ng hapunan. Umalis muna kayo at magsaya. Maghahanda ang hapunan sa 6:00, gaya ng dati. Okay, salamat, Mrs. Berry. Pagkatapos paalisan ng mga bata upang maglaro, tumangala si Mrs. Berry kay Zachary, na medyo nahihiya. Ako ay humihingi ng sorry sa paghampas sa iyo ng mop last time. Huwag kang mag-alala, sabi ni Zachary, na pinutol siya. Pinuprotektahan mo lang ang sarili mong mga kasama. At saka, ikaw ang matanda sa amin. Bagamat hindi siya partikular na emotive na tao at hindi alam kung paano aliwin ang mga tao, sinubukan niya ang kanyang makakaya upang bigyan ng katiyakan si Mrs. Berry sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Nakaramdam ng labis na pagkagulat si Charlotte. Si Zachary ay isang mapagmataas na tao na hindi niya inaasahan na siya ay hihiga at pababain ang kanyang dignidad at patawarin si Mrs. Berry alang-alang sa kanya. Oh, salamat. Si Mrs. Berry ay parehong natigilan. Medyo na-touch din siya,
Nagkaroon ng ilang hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila ni Zachary kamakailan, at inisip niya kung ang kanilang pagkikita ngayon ay magiging awkward. Gayunpaman, ang kanyang saloobin sa kanya ngayon ay nakakaramdam siya ng labis na pagkagulat. Ito marahil ang ibig sabihin ng mga tao noong sinabi nilang mahalin mo ako, mahalin mo ang aking aso. Dahil sa pagmamahal niya kay Charlotte, handa si Zachary na gawin ang mga bagay na hindi niya kailanman iisipin dati. Huwag kang mag-alala, nakangiting sagot ni Zachary. I've hired quite a lot of cooks. You can ask them for tulong din. Huwag mo masyadong pagurin ang sarili mo. Oh, nakuha ko. Tumango si Mrs. Berry na nakangiti. Tumakbo siya pabalik sa kusina para abalahin ang sarili. Ang ilang mga kusinero ay nakahover sa kanyang mga siko, na nag-aalala na maaaring himatayan siya sa pagod anumang oras. Aakyat ako para magpalat, hinawakan ni Zachary ang kamay ni Charlotte at hinila siya pataas. Tumingin ka dyan. Hawak ni Tito Zach ang kamay ni Mommy. Biglang bulalas ni Ellie. Pumalakpak siya ng kamay sa kanyang bibig, isang nakakatakot na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Pagkatapos ng kindergarten, mga lalaki ay bawal mag-holding hand sa mga babae. Nako, mabubuntis ba sila? Kumunot ang noo ni Jamie, na puno ng pag-aalala ang mukha. Kung mabuntis ulit si Mommy, magkakaroon tayo ng totoong buhay na sina Didi, Lulo, at Kiki sa lalong madaling panahon. Oh, pareho kayong walang alam, sabi ni Robbie, na napabuga ng dibdib. With a bonggang expression, sabi niya hindi ka mabubuntis sa pamamagitan ng paghawak. Pero, dito, ipinalibot ni Zachary ang kanyang kamay sa mga balikat ni Charlotte habang silang dalawa ay umakyat sa itaas, na tumatawa habang naglalakad sila. Nako, magkayakap sila ngayon. Tumingin si Ellie, na nakatulog sa kanila sa pagkataranta. Sa tingin mo pwede ba silang mabuntis ng ganyan? Hindi, masungit na sabi ni Robbie. Walang ibig sabihin iyon. Kailangan muna nilang maghalikan. Sa eksaktong pagkakataong iyon, siniil ni Zachary ng halik ang labi ni Charlotte. Ay hindi, itinago ni Ellie ang kanyang mukha sa likod ng kanyang mga kamay, sa sobrang takot na tumingin. Naku, sabi ni Robbie, na bumantong hininga. Maaari kang mabuntis sa pamamagitan ng paghalik. Tanong ni Jamie na mukhang kakilakilabot. Hinalikan ko lang si Miss Wickland yung chicks niya. Ibig sabihin malapit na akong maging ama. Ano, Jamie, hinalikan mo ba talaga si Miss Wickland sa pisngi? Sigaw ni Ellie, at pinadyak ang kanyang mga paa. Ito ay grabe, magiging tita na ako. Ano ang gagawin natin? Napaungol si Robbie, na nakabaon ang ulo sa kanyang mga kamay. Masyado pa akong bata para maging isang tiyuhin. At saka, ano ang mangyayari kung ang baby ni Mommy ay ipanganak kasabay ng aking pamangkin? Ay nako gosh! Kabanata 530, hindi ako makapaniwala na magiging tatay na ako sa edad na 3.5, ang hinaing ni Jamie. Paano ako tataas sa isang bata at wala pa akong trabaho? Huwag kang mag-alala, Jamie, bibigyan kita niyan, sabi ni Robbie habang tinapik-tapik niya ang kanyang kapatid ang balikat. Ako ay magiging tiyuhin ng bata, pagkatapos ng lahat. Oo, ibabahagi ko sa kanila ang aking mga merienda at mga laruan, pati na rin ang aking palda, sabi ni Ellie habang tinitingnan niya ng seryoso ang kanyang kuya. Sila, nanlaki ang mga mata ng bata sa takot. Magkaroon din ba ng tatlo sa akin si Miss Wickland? She might, Robbie analyzed with a poker face. Ayon sa pag-aaral ng genetics, mayroong isang namamana na bahagi sa maraming kapanganakan. Dahil triplets tayo, malamang na magbuntis din tayo ng triplets sa ating sarili sa hinaharap. Good grief! Nagulat si Jamie. Ano ang gagawin ko? 3 mga anak. Magkakaroon pa ba ako ng sapat na baon para makalibot? Sabi ni Ellie habang umaasa sa kanya mga daliri. Nako, pandak ako. Ako rin. Ang sitwasyon ay tila medyo mahirap habang iniisip ito ni Robbie. Mukhang kailangan natin para humingi ng tulong kina Mommy at Mrs. Berry. Og, hindi na ako makikipaghalikan sa ibang babae. Nataranta ang kanyang kapatid. Wala ng girlfriend para sa akin, o alinman. Magandang malaman iyon. Tinapik siya ni Robbie sa balikat.
Natatakot ako na baka maubusan ang villa ni Uncle Zack ng kwarto kung ipagpatuloy mo ito. Oo, kahit ang limousine ay hindi kasya silang lahat. Nagpout si Ellie habang taimtim na pinaalalahanan siya. Kung sila ay dumalo sa atin sa kindergarten, sa palagay ko ay magkakaroon tayo ng sapat na bilang upang bumuo ng isang klase sa pagitan mo, ang mga bata, at sa ating sarili. Napahawak si Jamie sa ulo niya. Ang pag-iisip ng eksenang iyon ay gusto na niyang umiyak sa kawalan ng pag-asa. Anong problema? Tanong ni Charlotte at Zachary habang pababa sila ng hagdan. Si Zachary ay nakasuot ng mas komportable, at nakaakbay ito sa kanya. Medyo nabahala sila nang makita nila ang mga bata na napakalubha sa isang diskusyon. Naguguluhan ako, Mommy. Nabulunan si Jamie. Hindi ko basta-basta hahalikan ang mga babae o gagawin ko silang girlfriend, hindi na. Anong nangyayari? Tanong ni Charlotte. Pumunta si Jamie at hinalikan si Miss Wickland. Reklamo ni Ellie habang pinapadyak niya ang kanyang mga maliit na mga binti. Kung mabubuntis ang guro, ang kanyang mga anak ay magiging mga kaklase namin, at natatakot siyang hindi niya makaya sila. Umubo si Charlotte. Humagalpak ng tawa si Zachary. Sino ang nagsabi sa iyo na ang isang halik ay magiging isang ama? Ginawa ni Robbie. Napatingin si Ellie sa kanyang kuya, lahat ay nanlalaki ang mata. Nahinuha ko ito mula sa isang librong nabasa ko. Nagsimulang magsenyas si Robbie habang sinisira ito para sa kanila. Kapag ang lalaki at babae ay kumikilos ng malapit, ang pagbubuntis ay maaaring mangyari. Iyon ang sinabi ng source material. Si Charlotte ay walang kabuluhan at nalilito kung paano ito ipapaliwanag. Iyan ay uri ng totoo, maliban na ito ay naaangkop lamang sa mga matatanda. Lahat kayo ay napakabata para magbuntis. Si Zachary ay mitigang paliwanag habang binuhat sina Robbie at Ellie sa couch. Talaga, tumaas ang kilay ni Jamie. Ibig sabihin ba nito ay magiging maayos si Miss Wickland? Siyempre magiging siya, seryosong sagot ni Zachary. Iba ang ibig sabihin ng intimacy kapag bata at isang matanda na halik. Gayunpaman, hindi ka dapat magsimulang halikan ang mga babae ng walang kabuluhan. Mahirap magbago kapag paglaki mo dapat mong ugaliin iyon. Naiintindihan. Napatango ng husto si Jamie. Titigil ako sa random na paghalik sa mga babae at makipag-girlfriend. Iyan ang espiritu. Pagkatapos ay ginulo ni Zachary ang kanyang banayad na kulot na buhok. Magandang ibahagi ang mga bagay sa mga matatanda, kaya kami maaari kang hikayatin kung gumawa ka ng isang bagay na positibo, at kung magkamali ka, maaari nating subukang lahat na magtulungan upang ayusin ang mga bagay-bagay.